tanghali ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 ng Mayo taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Nanalong mga senador at party list sa katatapos ng halalan nakatakdang iproklama mamayang hapon. Ombudsman Conchita Carpio Morales mag-i-inhibit sa investigasyon ng plunder complaint laban kay Presumptive President Rodrigo Duterte. Ekonomiya ng Pilipinas lumago pa sa unang quarter ng taon pero hindi tiyak ng NEDA kung magpapatuloy ang paglago sa Duterte administration. Mag-asawang Salud at Michael Bautista ng PhilRem hindi dumating sa Senate hearing sa money laundering ngayong araw. 150 pinangangambahang nasawi sa landslide sa Sri Lanka. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Itinakda mamayang hapon ang proklamasyon ng mga nagwaging senador at party list group sa Philippine International Convention Center o PICC. Mula sa PICC, may report si Victor Cosare live. Yes, Victor. Floor, mamayang alas 3 ng hapon, ipoproklama na ng National Board of Canvassers ang mga nanalong 12 bagong senador. Bago ang magaganap na proklamasyon mamayang hapon, mas mahigpit na seguridad na ang pinatutupad sa loob at labas nitong COMELEC 2016 Elections Headquarters sa PICC. Kapansin-pansin na mas maraming security personnel ang itinalaga ng COMELEC ngayong araw. Bago ang formal na proklamasyon, magbibigay muna ng pahayag si COMELEC Chairman Andres Bautista. Unang ipoproklama ng COMELEC ang nasa pang-12 pwesto sa senatorial race at panghuli ang nakakuha ng unang pwesto. Wala pang inilalabas na final canvass report ang NBOC, bagamat pumasok na ang lahat ng 165 certificates of canvass kahapon. Subalit batay sa ikatlong canvass report na inilabas ng Board of Canvassers na hango sa 123 certificates of canvass, pasok sa Magic 12 sina Franklin Drelon, Joel Villanueva, Vicente Soto III, Ping Lacson, Dick Gordon, Mig Zubiri, Manny Pacquiao, Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros, Win Gatchalian, Ralph Recto at Laila de Lima. Habang nasa pang-13 pwesto hanggang pang-18 sina Francis Tolentino, Sergio Osmeña, Martin Romualdez, Isko Moreno, TG Gengona, Jericho Petilla. Bagamat humiling sa Korte Suprema ang kampo ni Tolentino na pigilan muna ang proklamasyon ng nasa ika-10 hanggang pang-12 pwesto, pero ayon sa COMELEC, kung wala silang matatanggap na restraining order galing sa Korte, ay itutuloy pa rin ang proklamasyon sa 12 bagong senador. Lord, pagkatapos ng proklamasyon sa mga nanalo sa senatorial race, mamayang alas 6 naman ng gabi, i-aanunsyo ng COMELEC ang mga nanalong party list groups. Lord? Maraming salamat sa iyo, Victor Cosare, nagulat mula sa PICC. Samantala, pinapipigil ni dating MMDA Chairman at Independent Senatorial Candidate Francis Tolentino sa Supreme Court ang proklamasyon ngayong araw ng COMELEC mula sa ika-10 hanggang ika-12 mananalong senador. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Ngayong araw nakatakdang iproklama ng COMELEC ang 12 nanalong senador sa katatapos na halalan. Ngunit nais itong pigilan ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino na isang independent senatorial candidate. Nagpetisyon si Tolentino sa Korte Suprema at humihingi ng temporary restraining order upang pautusan ang COMELEC na huwag munang iproklama ang ika-10 hanggang ika-12 nanalong senador. Batay sa pinakahuling resulta mula sa COMELEC, pang-10 sa senatorial race si Congressman Win Gatchalian, pang-11 sa Senador Ralph Recto at pang-12 si dating Justice Secretary Laila de Lima. Pang-13 naman si Tolentino, subalit lamang sa kanya si de Lima ng mahigit 1 milyong boto. Katwiran ni Tolentino na kompromiso o hindi nakatiwa-tiwala ang resulta dahil sa pagbabagong ginawa ni Marlon Garcia sa hash code ng transparency server ng COMELEC. We filed a petition to prevent COMELEC from making a proclamation of the so-called winning candidates for senator from number 10 to 12. This is because of manipulation of the automated election system conducted by no other than a foreign national, allegedly Marlon Garcia.
Pinapautusan din ni Tolentino sa Korte Suprema ang COMELEC na imbestigahan ang insidente, alamin ang kabuuan ng naging epekto nito at itama ang hindi otorisadong pag-akses at pangingialam sa automated election system. Ang solid proof mismo nasa loob ng script at saka ng hashtag, hash code that has to be audited and opened. Otherwise, everybody will be in limbo. Hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari. Dati nang sinabi ni COMELEC Chair Andy Bautista na walang epekto sa opisyal na resulta ng halalan ang insidente. Hindi naman kasi manggagaling sa transparency server ang opisyal na resulta ng senatorial elections, kundi sa canvas ng election returns mula sa mga lungsod at lalawigan. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Mag-i-inhibit si Ombudsman Conchito Carpio Morales sa investigasyon sa reklamong plunder kay President-elect Rodrigo Duterte. Mula sa Office of the Ombudsman, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Ipagpapatuloy nga ng Office of the Ombudsman ang gagawin nilang investigasyon sa reklamo laban kay presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa inihaing Plunder Complaints Center Antonio Trillanes noong May 5 na nag-ugat sa mga 11,000 ghost employees ng Davao City na nakatatanggap umano na sweldo noong 2014. Ayon kay Ombudsman, ito ay sa kabila ng posibleng immunity from suit na matatanggap ni Duterte kung manalo ito bilang susunod na Pangulo. At kung sakaling man makitaan nila ng pagdabag sa batas si Duterte, ay isusumite nila ang resulta investigasyon sa Kongreso upang ikonsidera nito ang posibleng kaso ng impeachment. Pero ayon kay Morales, bagaman tuloy ang kanilang investigasyon, ay mag-i-inhibit siya dito dahil sa kanyang relasyon kay Inday Sara na siyang asawa ng anak ng kanyang kapatid. Inamin din ni Morales na kahit noon pa man ay nag-i-inhibit na siya sa mga kaso laban sa mga Duterte. Noong 2014 floor na i-dismiss ng Office of the Ombudsman ang reklamong isinampa ng Commission on Human Rights laban kay Rodrigo Duterte. Samantalang ngayon, may nakabinbin namang reklamo laban kay Inday Sara Duterte sa Ombudsman sa Davao City. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Office of the Ombudsman. Naniniwala ang Philippine National Police o PNP na makakamit ang inaasam na pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento. Live. Yes, Dante. Yes, sir. Magandang tanghali. Isang welcome development para sa Philippine National Police ang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang susunod na Pangulo ng bansa. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Executive Officer, Chief Superintendent Carlos D. Sagon, maganda ang plataforma ng incoming President sa pagresolba sa kriminalidad at pagsusulong ng peace process sa Mindanao. Ayon kay Sagon, kung pagbabatayan ang mga plano ni Duterte, ipagdialogo sa iba't ibang rebuilding grupo, malaki ang posibilidad na makakamit sa ilalim ng kanyang administrasyon ang pangmatagalang kapayapaan na matagal nang inaasam sa Mindanao. Bagamat magkakaibaan niya ang ideolohiya ng mga armadong grupo gaya ng New People's Army, MILF at MNLF, positibo si Chief Superintendent Sagon na mahihikayat sila ni President-in-waiting Duterte na lumahok sa peace process para sa isauunlad ng bansa. Nasa Zamboanga City ngayong araw si Chief Superintendent Sagon upang pangunahan ang pagsisimula ng Police Community Affairs and Development Force para sa 65 nilang mga tauhan sa Police Regional Office 9. Layunin nito na magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga pulis sa tamang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Tatagal ito sa loob ng 45 araw o sa unang linggo ng pag-upo sa pwesto ni Duterte. Floor? Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City. At sa ibang mga balita, inimbestigahan na ng Department of Labor and Employment ang ulat na manoy job scam sa mga job fair sa bansa. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nagbabala ang Department of Labor and Employment na mag-ingat sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho sa mga job fair sa bansa. Iniimbestigahan na rin ng DOLE ang balita mula sa Davao na may illegal recruiter sa mismong pinagdarausan ng job fair. Yan ay iniimbestigahan. We coordinate closely with the local police, the anti-illegal recruitment organization that we are part of. This is part of the effort to rid
the system of scams. Namamahagi umano ang mga illegal recruiter sa mga aplikante ng dokumento na kunwari ay galing sa mga kumpanya o job fair organizer. Hinihingi din umano ng mga illegal recruiter ang phone number at email address ng mga job applicant. Kapag nakuha na ang email address at phone number, ay tatawagan ang mga aplikante at hihingan ng 1,000 hanggang 1,500 piso bilang deposito. Never give money up front. That is a mark of scam. Pag humingi ng pera, kasi yun naman ang pakay ng mga scam, di ba, makakuha agad ng pera. Kanya kung merong nag-aalok ng trabaho at humihingi agad ng pera, maniwala kayo, hindi yan legitimate. Ayon kay Dole Yusek Lagunzad, makatitiyak ang isang aplikante kung legitimate o legal ang kumpanyang kalahok sa job fair kung ito ay may job order mula sa Dole. Yung nabigyan ng permiso ng Department of Labor, lahat po ng employers sa loob ng jobs fair ay na-accredit at sinecertify natin na yung kanilang job order ay totoo. Payo rin ng Dole na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sakaling may pagdududa sa isang recruitment agency. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2016. Yan pa man ay sinasabi ng National Economic Development Authority o kaya NEDA na hindi pa tiyak na magpapatuloy ito sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Bon. Magandang tanghali, Lakay. Lumago ng 6.9% ang ekonomiya ng bansa itong first quarter ng taong 2016. Mas mataas ito kaysa noong first quarter, nasa 5% lamang, at 6.5% noong fourth quarter noong taong 2015. Ayon sa National Economic Development Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng industriya at services gaya ng mga call center industry. Subalit, bumagsak ang sektor ng agrikultura. Ayon sa NEDA, malaki ang naging epekto ng El Nino sa mga pananim at palaisdaan. Subalit bagamat gayon, nangunguna pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga kalapit bansa nito. Sumunod-sunod lamang ang China, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Subalit may agam-agam ang NEDA sa magiging performance ng ekonomiya sa pagpapalit ng administrasyon. Bagamat tanggap ng mga nasa business sector ang 8-point economic agenda ni Duterte, depende pa rin daw ito kung paano naman magre-react ang mga investor. Upang hindi hilahin pababa ng sektor ng agrikultura ang ekonomiya ng bansa, kailangan tutukan ng susunod na administrasyon ang pagtatayo ng mga tulay at kalsada. Subalit ayon sa NEDA, bagamat mayroon silang agam-agam sa magiging performance ng ekonomiya, base sa kasaysayan, hindi masyadong malaki ang epekto sa ekonomiya kahit magkaroon ng pagkapalit ng liderato. Bago matapos ang taong 2016, kumpiyansa ang NEDA sa kanilang forecast sa paglago ng ekonomiya na 6.8 hanggang 7.8%. Pinagmalaki rin ng NEDA na hindi naman magiging kahiya-hiya sa susunod na administrasyon ang kanilang pag-turnover sa economic performance ng bansa. Lakay ayon sa NEDA, ang paglago ng ekonomiya ay hindi lang lamang yan sa isang araw. Nangangailangan ito ng maraming panahon at syempre yung pagtutulungan ng bawat isa. Yan ang latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson, nag-uulat mula sa Quezon City. Hindi na dumating ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa isyu ng money laundering ang mag-asawang Salud at Michael Bautista ng PhilRem. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Ngayong araw ang ikapito at posibleng huling pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na $81 million money laundering activity bago gumawa ng pinal na ulat at rekomendasyon para sa susunod na Congress ang Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue. Minarapat ng Senate Blue Ribbon na isagawa ang pagdinig sa isang hotel dito sa Maynila upang ma-secure ang Certificate of Canvass at Election Returns na kasalukuyang nasa Senado.
Samantala, hiniling ng mag-asawang Salud at Michael Bautista, mga may-ari ng PhilRem na sangkot sa kontrobersya, na i-excuse sila sa pagdinig at investigasyon ngayong araw. Iginigiit ng mag-asawa ang kanilang karapatan laban sa self-incrimination. Ito ay matapos na magsampa na ng reklamo ang Anti-Money Laundering Council sa Department of Justice laban sa mag-asawa. Samantala, iniulat naman ng AMLAC na nakapagsauli na ng higit sa 450 million pesos si Cam Sin Wong sa kanila. Tapos na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ginawa nitong investigasyon laban sa mga institusyong nasasakupan nito at sangkot sa kontrobersya. Sina outgoing Senator Pingona, Juan Ponce Enrile at Sergio Osmeña ang nanguna sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Lakay. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-ulat mula sa Maynila. Nagrally sa tapat ng Philippine International Convention Center o PICC ang mga guro na nagsilbing Board of Election Inspector dahil sa delayed nilang honorarium. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz, live. Brian! Yes, Lakay, nagtipon-tipon sa labas ng PICC ang Alliance of Concerned Teachers kasama ang mga guro na nagsilbing Board of Election Inspectors at support staff sa 2016 national elections. Panawagan nila sa COMELEC na i-release na ang kanilang kompensasyon. Ayon kay Benji Balbuena, ang National Chair ng Alliance of Concerned Teachers, marami pa rin mga guro ang naghihintay pa rin nilang honorarium. Anila, tapos na ang eleksyon at nagampanan na ng mga guro ang kanilang tungkulin dito, pero wala pa rin natatanggap ang mga ito. Ayon kay Balbuena, hindi biro ang naging papel ng mga guro noong May 9 upang matiyak lang na maging malinis ang halalan sa bansa. Inireklamo ng grupo na karamihan sa mga guro noong May 9 ay nagsakripisyo at isinantabi ang gutom, pagod at walang ibinigay na pagkain o transportation service. Hiling ng grupo na sundin ng COMELEC at DepEd ang nakasaad sa Election Service Reform Act kaugnay sa pagbibigay ng compensation sa mga guro. Ayon sa grupo, kapareho rin ang naging sitwasyon nila ngayon noong 2013 midterm elections. Dagdag pa ng grupo na gawa na nila ang kanilang trabaho at dapat din namang gawin ng Aquino government ang kanilang tungkulin. Sa kabila ng isinagawang rally ay napapanatili naman ng mga pulis o PNP ang kaayusan sa paligid ng PICC upang matiyak ang seguridad ng mga inaasahang papasok na VIP sa gagawing proklamasyon mamayang hapon. Lakay, balik sa'yo. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Pasay City. Nagsagawa ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan. Naritong report ni Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng libreng serbisyong medikal ang daang-daang residente ng Barangay Muson sa San Jose Heights, San Jose del Monte sa Bulacan. Umabot sa 1,293 ang kabuuang bilang ng mga natulungan. Kabilang narito sina Aling Cariña Tunyakaw at apo niyang si John Henrik Abawag na nag-avail ng libreng pabunot ng sirang ngipin. Kumikirot, hindi kami makatulog pag sumasakit. Di pumunta kami dito kasi libre, wala kang pambayad Masakit po pag tuwing namamaga po yung dito. Isang buwan na pong masakit, tas tuwing po kakain ako pag susungkin nasasaktan ako minsan rin dito. Bukod sa tooth extraction, tampok rin sa medical mission ang libreng konsultasyon para sa adult at mga kabataan, libreng salamin sa mata, ECG, RBS, CBG, libreng gamot, pagupit at masahe. Nagpapasalamat naman ang kapitan ng barangay sa UNTV at members ng Church of God International sa isinagawang medical mission na nakatulong sa maraming residente. Napakalaking bagay po ito doon sa ating pong mamamayan ng San Jose del Monte Heights na nasa adjustment period. Ang ating population po ay humigit kumulang po siguro mga 150,000 na po tayo rito. Andi dito din po lahat yung mga inalis doon sa gilid ng mga riverbanks, nasa mga dangerous zone. Dito po din nila ng national government. Ang pagsasagawa ng libreng medical mission ay bahagi ng advokasya ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa-tao, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News.
Sa pagpapatuloy ng UNTV News, pinayuhan ni Social Watch Philippines convener Professor Leonor Briones si presumptive President Rodrigo Duterte na mga professional ang piliin niyang miyembro ng kanyang gabinete. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor, ngayong abala na ang kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa paglalagay ng magiging miyembro ng kanyang gabinete. Pinayuhan ito ni Social Watch Philippines convener Professor Leonor Briones na pumili ng mga kwalipikadong tao na mamumuno sa mga departamento. Ayon kay Briones, dapat ay mga profesional ang ilagay na miyembro ng gabinete ni Duterte upang maging effective ito sa kanilang posisyon. Anya, malaki ang ginagampanang papel ng bawat kalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno para maibigay ang pangangailangan ng publiko. Binigyan din ito ang mga halagang posisyon sa paglago ng bansa gaya ng NEDA, Department of Finance at Department of Budget and Management. Dapat din anyang tiyakin ng susunod na administrasyon na ang mga personalidad na kanilang ilalagay ay papasa sa Commission on Appointments. Sinabi pa ni Briones na maaaring ikonsidera ni Duterte ang mga kasalukuyang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino na naging mahusay naman sa pamamalakad ng departamentong kanilang hinahawakan. Samantala, wala namang nakikitang mali si Briones kung i-appoint ni Duterte ang miyembro ng Communist Peoples of the Philippines. Subalit dapat munaan nang bigyan sila ng amnesty ng pamahalaan at magkaroon ng kasunduang susunod sila sa batas at pamumunuan ng maayos ang gobyerno. Paliwanag ni Briones, ilang mga nagdaang presidente na ang naglagay ng Communist Peoples sa gobyerno na naging epektibo sa tungkulin at nagpatupad ng batas. Lord? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City. Dumadalas na ang mga pagulan sa iba't ibang lugar sa bansa. Alamin natin kay Ray Pelayo kung tagulan na. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Makakaranas po ng makulimlim na lagay na panahon pa rin yung area po ng Southern Mindanao dahil po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at magdudulot po dyan ng light to moderate rains, partikular yung area po ng Davao Region, Caraga at yung area po ng Soc Sargent. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas lamang po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin, pero magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidat at pagkulog lalo na po mamayang hapon o kaya po ay gabi, kagaya po ng ating na-experience kahapon po sa ilang lugar po sa Metro Manila at ilang lugar din po sa ating bansa. So far yung heat index forecast naman po, maaari pa rin umabot ng 40 degrees Celsius yung pong dito sa Metro Manila at ilang lugar sa may Northern Luzon, pero yung Visayas and Mindanao area, mga 36 to 39 degrees Celsius ang maaari pong maramdaman. At wala pa rin bagyo o LPA na makaka-apekto po sa ating bansa. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. At napag-uusapan na din lamang ang mga pagulan. Puspusan na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang mga pagbaha tuwing tagulan sa Metro Manila. Narito ang report ni Mon Hocson. Natukoy na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga lugar sa Metro Manila na madalas bahain kung tag-ulan. Kaya naman puspusan na ang ginagawang paghahanda ng ahensya. Nagsasagawa na ang MMDA ng paglilinis sa mga estero sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na kadalasang sanhi ng mga pagbaha. Ang mga pumping station in-upgrade upang mas lumaki ang kapasidad nito. This year, matetest na rin natin yung upgraded pumping stations natin. Diba, in-upgrade natin previously. At least 25% yung increase ng kanilang pumping capacity. Nagsasagawa rin ng dredging ang ilang lokal na pamahalaan sa mga ilog. Inayos na rin ng MMDA ang mga pangunahing lansangan na madalas na binabaha. Yung EDSA Santolan, nagawa na natin yung perennial problem yan pag umulan. Nagawa na rin dun sa Buendia. Ayon sa MMDA, below sea level ang Metro Manila, kaya madaling bahain at makatutulong ang paglilinis sa mga estero at waterways sa mga pumping station upang maibsan ang mga pagbaha. Once may basura dun sa ating mga pumping stations, wala na, dinaandar to. And alam natin, as I said, ang mga pumping stations na lang ang nagbibigay ng survival reasons natin yun dahil sa pagbaha. Bagamat aminadong hindi sila 100% nakahanda, tiniyak ng MMDA na patuloy ang ginagawa nilang mga hakbang upang unti-unting mabawasan ang mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila.
Ayon sa MMDA, walang ibang dapat sisihin sa mga pagbaha sa Metro Manila ay ang ating mga kababayan na walang habas na nagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Kung magtutulungan lamang ang lahat, ay mababawasan ang mga pagbaha, kundi man tuluyang maiwasan. Mon Hocson, UNTV News, Worldwide. Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 5 billion pesos na tax case ang isang black market jewelry operator sa Quezon City. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza. Live. Roderick. Lord, nahaharap sa kasong tax evasion ang isang operator ng black market sa Quezon City na nagbebenta ng mamahalin at imported na alahas. Kinilala ni BIR Commissioner Kim Henares ang mag-aalahas na si Erlinda Asidillo na nagpapatakbo ng isang black market ng mga alahas sa Varsity Hill Subdivision, Loyola Heights, Quezon City. Isang informante umano ang nagpaabot ng impormasyon na nagbebenta ng alahas si Asidillo nang walang kaukulang permit at resibo mula sa BIR. Lumabas sa investigasyon na nakarehistro lamang bilang isang empleyado si Asidillo at wala itong idineklarang negosyo at hindi rin naghain ng anumang tax returns sa loob ng 15 taon mula 2000 hanggang 2015. Nakumpiska ng BIR mula kay Asidillo ang mga hindi rehistradong resibo na nagpapatunay na nagbebenta nga ito ng alahas sa black market. Batay sa ginawang assessment ng BIR, mahigit 5.3 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ni Asidillo kasama na ang multa at interest. Samantala wala namang habilin si Henares sa magiging kapalit niya sa BIR sa pagpasok ng bagong administrasyon. Alam naman niya ng susunod sa kanya ang obligasyon nito bilang bagong pinuno ng ahensya. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa DOJ. Isang aeroplano ng Egypt Air na mula Paris at patungong Cairo ang nawala sa radar bago pumasok sa Egyptian airspace. Sa Twitter account ng Egypt Air, kinumpirma nito na nawawala nga ang flight number MS-804. Nasa altitude 37,000 feet ang Airbus A320 nang bigla mo na itong nawala. Sa ngayon ay nagkipag-ugnayan na sa mga otoridad ang airline company upang agarang matukoy ang lokasyon ng nawawalang aeroplano. Lulan ng aeroplano ang 59 na pasahero at 10 crew. Mahigit naman 150 ang pinangangabahang nasuwi sa dalawang landslide na dulot ng mahigit 3 araw na matinding pag-ulan sa Central Sri Lanka. Nakatuon ngayon ang rescue efforts sa bayan ng Aranayaka kung saan 3 village ang natabunan ng lupa. 37 na ang kumpirmadong nasuwi at patuloy pang paghanap sa iba pang mga nawawala. Mahigit na 200,000 residente rin ang lumikas mula sa kanilang tahanan dahil sa baha. Gaganapin sa probinsya ng Cebu ang kauna-unahang summit and learning event on inclusive disaster risk reduction para sa mga taong may kapansanan. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Isa ang Visayas region sa mga itinuturing na disaster-prone area sa bansa. Maaalalang noong 2013, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang probinsya ng Bohol, habang tinamaan naman ng bagyong Yolanda ang Eastern at Western Visayas. Upang maihanda ang ating mga kababayan, lalo na ang mga taong may kapansanan, isang disaster preparedness summit ang isasagawa ng Cebu Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Network. Makakatuwang nila rito ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga organisasyon. Mga physically challenged, they need someone para makalihok, maka-move. And then ang mga deaf, for example, siya. So it's important for them aron makakuan sila og self-rescue. Makaibaw sila sa self-rescue. Ito ang kauna-unahang Cebu Summit and Learning Event on Inclusive Disaster Risk Reduction na gaganapin ngayong Mayo 20 hanggang 24. Inaasahang magiging highlight nito ang DRR Info Fair kung saan ipapakita ang mga kailangang gawin sa panahon ng sakuna. Nasa 300 ang inaasahang dadalo sa summit. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Binuksan na ang bagong water pipeline na inaasahang makatulong upang maresolba ang problema sa water supply sa Iloilo. At narito ang report ni Nalaine Moreno.
Problema ngayon sa ilang bahagi ng probinsya ng Iloilo ang kakulangan ng supply ng tubig. Ilan sa mga bayan na apektado ang Santa Barbara, Pavia, Oton at Iloilo City na nagdeklara na ng water crisis noong Abril dahil sa kawalan ng supply mula sa Metro Iloilo Water District o MIWD. Sa ulat ng MIWD, bumaba sa 12,000 cubic meter ang normal daily water production sa Santa Barbara Water Treatment Plant mula sa 29,000 cubic meter. Bukod sa epekto ng El Nino phenomenon, kabilang rin sa mga nakikitang dahilan ng mababang water production ay ang nasasayang na tubig mula sa mga sira, luma at may tagas na water pipelines. Sa ulat ng Metro Iloilo Water District, 800,000 cubic meters lamang sa 1.2 million cubic meter na buwan ng produksyon ang nagagamit ng mga consumer habang nasa 40% naman ang itinuturing na non-revenue o nasasayang na tubig. Nasa 35,000 cubic meters ang normal water consumption kada araw sa Iloilo, ngunit mahigit 26,000 cubic meters lamang ang naisusupply sa mga consumers ngayon kaya nagkakaroon ng krisis. Right now we are trying to do its best to provide that adequate and sustainable water for the people of Iloilo City and the municipalities. Bilang tugon, binuksan na ng MIWD ang mahigit sa 8 kilometrong Leganes to Ungca water pipelines na inaasahang magsusupply ng 9,000 cubic meters kada araw. 51 million pesos ang inilaang pondo sa proyekto na inaasahang tatagal ng mahigit sa 30 taon. Sa May 20 target ng Water District na magamit ang Leganes Ungca pipelines pagkatapos ng potability process. Big help na talaga yan siya to ease the water scarcity problem here in the city. Maka-augment lang siya ng supply pero hindi talaga totally pa maka-address. Samantala, inaasahang sa mga susunod na linggo ay ilalabas na ng Iloilo City Government ang inisyal na 3 million pesos calamity fund para sa karagdagang delivery ng tubig, paglalagay ng water tank at containers sa mga barangay. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News, Worldwide. Nag-weigh-in na mga champion wrestlers mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa Beat the Streets competition match sa New York City. Magpapambuno ang wrestlers mula sa US Olympic Team at Iran sa gitna ng Times Square bukas, oras dito sa Pilipinas. Kalahok si US Olympic champion Jordan Burroughs at Iranian wrestler Peyman Yaramadi sa men's freestyle, samantalang sina US wrestler Jaden Cox at Iranian Meysam Mostafa Jukar ang magkasagupa. Magsusukatan din ng husay sina 3-time world champion at miyembro ng US Olympic Team na si Adeline Gray at Canadian wrestler Justina Di Estacio. Non-profit ang Beat the Streets na ang mission ay i-develop ang kultura ng wrestling sa New York City. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.